For today's video mga boss, gagawa ako ng trellis para sa ginawa kong poste. Ang una kong ginawa mga boss, nagdrawing muna ako ng pattern para sa gagawin kong trellis. Dalawa yung design na ginawa ko, ang isa sa purlins, ang isa sa beam. Ginawit ko muna sa papel bago ko pinattern doon sa kahoy na gagawin kong trellis. Ang ginamit ko pag-cutting, jigsaw. Madali kasi gamitin ng jigsaw pag liko-liko yung kakatingin. Pero nahirapan pa rin ako sa kalisod kasi makapal yung kahoy na kinating ko. Dito naghalo ako ng epoxy para ilagay sa join. Yung brand na gamit ko na epoxy, Bustic. Pagkatapos ko nahalo, dito nilagay ko sa join. Ito yung pagdidikitan sa dalawang beam na kahoy. Pagkatapos ko nalagyan ng epoxy dito, kinabit ko na. Binutasan ko muna yung paglalagyan ng bolt para may guide. Kailangan kasi lagyan ng guide kasi napagkatigas yung kahoy. Tapos mano-mano lang yung pagkabit ko sa bolt. Yung gamit ko na bolt dito, 4 lang yung taas. Kasi yung kapal ng kahoy na ginamit ko para sa beam, 2 inch lang. At dito kinabit ko naman yung purlins para sa trellis. Binutasan ko pa rin para may guide yung bolt. Yung gamit ko dito na bolt, 6 inches kasi yung kapal ng kahoy, 4 inch. Dito nilagyan ko pa rin ng epoxy para mas kakapit talaga yung joint. Mano-mano pa rin yung pagkabit ko sa bolt. Hindi kasi ako nakabili ng socket para sa drill. Pagkatapos ko na symbol dito, magpipintura na ako. Yung gamit ko na brand dito na pintura, Boysin. Ang una kong ginamit na pintura, flat wall enamel. Ito yung primer ko sa pintura. Tapos yung ginamit ko na pampahid sa pintura, baby roller cotton. Mas maganda kasi pampahid sa pintura, roller kaysa brush. Ginagamit lang kasi yung brush sa mga maliit na bagay na pipinturahan o mga sulok-sulok. O wala ka talagang magamit na iba, pwede na brush. Dito naghalo naman ako ng epoxy para gagamitin pang masilya. Minasilyahan ko yung mga joint na nakanganga para hindi makita yung dugtungan talaga. Tapos minasilyahan ko yung mga part ng kahoy na may butas tapos may crack para masabi naman ng iba na professional tayong pintor. Pagkatapos ko na masilyahan dito, niliha ko naman para matanggal yung magaspang sa kahoy. Tapos yung minasilya ko, malihaan rin. Pagkatapos ko nalihaan dito, tinanggal ko naman yung alikabok gamit yung brush. Kailangan talaga na tatanggalin yung alikabok bago pipinturahan para didikit talaga yung pintura. Yung ginamit ko dito na pintura, flat wall enamel pa rin. Pininturahan ko ng flat wall enamel para matabunan yung minasilyahan. Bago kasi pipinturahan ng gloss, kailangan talaga na yung primer, pantay talaga yung kulay. Pagkatapos ko ng pinturan dito, nilagyan ko ng concrete nails yung para sa join sa poste. Dito ikakabit na namin ng papa ko sa poste yung trellis. Nagpatulong ako sa papa ko kasi hindi ko mabuhat mag-isa yung trellis pagkabit sa poste. Hindi ko kasi mabuhat mag-isa kaya pinatulong ko yung papa ko. Pagkatapos namin nakabit yung trellis sa poste, dito naghalo naman ako para ilagay doon sa join sa poste at sa trellis. Yung ratio ng halo ko dito 1:1. Buhangin at simento lang yung halo ko dito. Hindi ko na nilagyan ng graba yung hinalo ko kasi yung buhangin na ginamit ko mabato-bato naman. Dito binhybrid ko ng palita para siksik na siksik talaga yung halo sa ilalim. Para kapit na kapit talaga yung trellis sa poste. Ito mga boss, tapos ko na nagawa yung design na ginawa kong trellis. Ang kulang na lang nito mga boss, pintura sa poste at yung gloss sa trellis. Hindi pa kasi ito naglossan mga boss, primer pa lang kasi ito eh. Sa sunod na video mga boss, pipinturahan ko naman tong poste at i-gloss ko na tong trellis.